Hallelujah! Praise God! Indeed, Panginoon, ang Panginoon po ay hindi tumitigil sa pagkilos. Amen? Amen. Na-bless ba kayo sa worship natin? Amen. Talagang refreshing po, no? Kapag morning pa lang ay nagpupuri na tayo sa Panginoon. Amen po ba? Ayan. So, sino po ang na-bless? Paki-raise nga ang hands, ang tunay na na-bless. Or, ay, parang antok pa. Malamig pa tayo ba natin aircon? Okay. Baka po yung mga nasa Zoom, ayan, yung mga nasa Zoom, baka po nakapikit pa ang inyong mga mata at nasa higaan, bangon na po tayo. Okay, at tayo po ay makikinig ng salita ng Diyos. Alright? So, meron po ba tayong new friends here? New friends? Wow! Welcome! Welcome po. Pwede po bang makita po namin ang aming kaibigan? Ayun, welcome po natin siya. Ayan, sa mga malalapit po, ayan, kamayan po natin. Welcome po, kami po ay nagagalak na makasama ka po sa aming Sunday worship service. Alright, so yan, so meron po kaming tatlong service po, no? Meron pong 9:30, 2 p.m. at saka 7:30. Pero nagagalak kami na makasama ka po ngayong umaga. Amen, alright. So yan, so after po ng powerful worship po natin, punta na po tayo sa powerful message ng Lord sa atin. Amen po ba? Excited na ba ang lahat? Excited na ba tayong marinig ang kanyang boses? Wow! Ang boses ni Lord. Alright, so to share with us the powerful words of God, let me welcome our speaker for today, no? Si Reverend Joseph Selfo. Hello. Good morning. Yan. Maulang umaga sa inyong lahat. Yan. Parang kakaiba yung boses natin ngayon, ano? No? So medyo, hindi, meron din akong, may konting, upo. Kaya, pero hindi ito COVID, okay? Naulanan lang, okay. Ayan, sabi nga, when it rains, it pours. Ayan ang kasabihan na naririnig natin madalas. Hindi lang dahil panahon ng tag-ulan, pero talaga nga naman, when it rains, it pours. Ayan, basa tayo or binaha. Sino dito ang binaha? Ayan. Ayan, sa pag-uusapan din natin ay hindi ulan, pero katulad ng pag-ulan, hindi, sabi nga ang ulan hindi patak. Pag bumuhos, talagang buhos, di ba? Ganon din. This month, pag-uusapan natin, Big God, Go Big. And in this first week, pag-usapan natin, big problems, big solution. So katulad nun, when it rains, it pours, sa buhay ni Job, talaga nga naman, it pours a lot of problem. So, basahin natin yung Job chapter 1, verse 13 to 19. One day when Job's sons and daughters were feasting and drinking wine at the oldest brother's house, a messenger came to Job and said, the oxen were plowing and the donkeys were grazing nearby, and the Sabians attacked and carried them off. They put the servants to the sword, and I am the only one who has escaped to tell you. So may nag-attack daw, di ba? Sa kanilang mga alaga, okay? At sa kanilang oxen, donkeys, okay? They were attacked at sila lang yung naka-survive. Then after nun, sabi nila, while he was still speaking, another messenger came and said, the fire of God fell from the sky and burned up the sheep and the servants, and I am the only one who escaped to tell you. So habang may another messenger dumating na meron daw apoy na mula sa kalangitan ay nasunog ang mga tupa and the servants. While he was still speaking, another messenger came and said, the Chaldeans formed 3 raiding parties and swept down on your camels and carried them off.
They put the servants to the sword, and I am the only one who escaped to tell you. Wow. And while he was still speaking, yet another messenger came and said, your sons and daughters were feasting and drinking wine at the oldest brother's house, when suddenly a mighty wind swept in from the desert and struck the four corners of the house. It collapsed on them, and they are dead. And I am the only one who escaped to tell you. What a tragic. Let's pray. Father God, we thank you for this morning. We believe, O Lord, that you have prepared a great message for us to be, not just to be encouraged, Lord, but be truly closer to you and be transformed by your word. We pray, Holy Spirit, come and continue to prepare our hearts, wash away every sin, any hindrances, Lord, that can hinder us from hearing your word. Ama, patuloy nga, kayo po ang maluwalhati sa mensaheng ngayong umaga. Kayo lang po, Panginoon, ang nais namin papurihan at patuloy kayo lang po ang nais naming itaas. Lord, patuloy nga ikaw ang patuloy na kumilos sa aming mga buhay sa umagang ito. This we pray in Jesus' name. Amen. So, okay. Imagine that kind of problem ang dadating sa buhay mo. Hindi lang sunod-sunod, sapin-sapin pa. Patong-patong. Kaya, when it rains, it pours. Baha, dilubyo. Sabi nga sa pagsunod-sunod na ulan, 7-7, isang linggong ulan. Di ba? Nakaraan, umulan na, tapos ngayon ulit, umaraw na naman, ngayon uulan na naman. Okay. Kaya nga sabi, pagka tag-init or El Nino sa Pilipinas, parang hindi ako naniniwala na mauubusan ng tubig ang Pinoy. Pero, katulad nun, hindi man yung mga alaga ang nawala sa atin, pero maaaring hindi ka makaka-relate sa lahat ng problema ni Job. Pero katulad nun, na maaaring nawalan ng mahal sa buhay, na broken-hearted, nalugi sa negosyo, di ba? Or nawalan ka ng trabaho. Di ba? Iba't ibang klase ng problema. Pero ito, kay Job, hindi lang isa. Not once, not twice. Lahat, everything. He owns everything, even his loved ones are taken away. So, normally, magre-react tayo sa mga problemang ito ng Anong normal reaction natin? Una, traumatize, di ba? Emotional trauma. Katulad ni Job, hindi po siya special. Ang kanyang reaction is, after this, sabi, Job opened his mouth and cursed the day of his birth. He said, may the day of my birth perish, and the night it was said, a boy is born. So, sumpain. Sabi niya, kumbaga talagang na-traumatize siya. Nagkaroon siya ng breakdown, mental breakdown. Di ba? Pagka ganito nga naman yung sapin-sapin ng problemang dumating sa buhay mo, di ba? Hindi ka na makakagalaw. Pag sinabing na-traumatize, pag na-traumatize ka, hindi ka na makagalaw, hindi ka na makapag-isip, or hindi ka na, parang paralyzed ka. May gusto kang gawin, pero parang you don't feel doing anything. Gusto mong isipin, pero parang wala na. Minsan naman, yung iba talaga literally nagkakaroon ng breakdown. Di ba? And after nun, di ba, kapag normal reaction, ganito rin mangyayari sa atin. Kay Job, after nun, basahin natin, I have no peace. No quietness, I have no rest, but only turmoil. Ayan, physical and mental stress that could lead to sickness. Di ba, walang kapayapaan, parang gulong-gulo ang lahat. Walang kapahingahan. Parang gusto mong matulog, pero
Gusto mong matulog at ayaw mo nang magising. Di ba? Pero problema, hindi ka makatulog. Parating gising. Di ba? Parang gising yung diwa mo, kakaisip ng mga problema, mga na parang wala ng katapusan, na ang gagawin mo na lang, either ayaw mo nang kumain, or kumain ng kumain. Di ba? Kain ng kain, or tulog ng tulog. Kain ng kain, payat. Tulog ng tulog, puyat. Di ba? Parang walang, dahil walang kapahingahan. Di ba? Sabi nga nangyari ba sa inyo to, no? Parang, marami kang iniisip. Pag after breakfast, kumain ka, wala ka namang ginawa, nag-iisip ka lang, after noon lunch, gutom na gutom ka na. Di ba? Actually, talagang yung pag-iisip, malakas po makagutom yan. Paano kung hindi ka pa kumakain? Tapos isip ka ng isip. At mahirap dito, isip ka ng isip, wala ka namang isip. Yun ang pinakamahirap, di ba? Pero alam mo yun, isip ka ng isip, ano mangyayari? Ang dami mong iniisip na problema, sapin-sapin. Kahit masaya, dalawa po yan. Overwhelmed with joy, gladness, overwhelmed with problem. Lahat ng sobra masama eh. Diba? Overwhelmed yung utak mo, ano mangyari? Pagod ka pa din. Kaya nga di ba, minsan pag nagbabakasyon tayo, tapos ikaw yung punong abala, busy ka. Pag uwi, parang, nagbakasyon ba ako? Nagbakasyon pero pagod pagdulo. Di ba? Kaya mga sanay na magbakasyon, susunod, ay wala na akong, hindi na ako magpe-prepare ng kakainin. Basta bibili na lang tayo doon. Kasi natuto ka na hindi pala. Masaya, depende kung enjoy ka pa rin magluto, pero ang bakasyon. Yan, sabi nga, di ba? Pero alam nyo, yan yung pagka nagdudulot yan ng walang gamot po dyan sa stress or physical fatigue. Tama ba? Sino dito nakaranas na yan? Na fatigue, di ba? Parang kahit, ang sabi ng doktor, magpahinga lang. Ayan, nakaranas po ako yan way back, bago-bago yung YRAC, 2004. Yan. Yan. At hindi na umulit sa awa ng Diyos. Kasi madami pang involvement noon sa Body of Christ kami, iba-iba pang ministries, nag-theater pa din kami. Pagdating ng December, namatay si FPJ. Sinubaybayan ko. Ayan. Hindi ko kalakalimutan, December. Kinabukasan, alas 4, alas 5, hindi ako makahinga. Sinugod ako sa ospital. Tapos, problema, yun din po yung may na-hold up doon sa bangko sa may Valenzuela. Yung na Sky Patrol. Pumunta pa after, may nabaril na pulis doon. Nadaplisan sa tenga, nandun. So parang sabi ko, umuwi na tayo. After noon, pumunta pa si Gloria Macapagal doon eh. Sabi, buti wala na ako. Wala ko ako yung dadalawin. Pero after noon, alam nyo, isang buwan ko yata yun, kailangan ko lang magpahinga. Problema, ang daming gawain, Christmas pa yun. Kaya, konting okay na, after noon, hirap na naman akong huminga. Sabi, walang gamot. Kailangan mo lang magpahinga, mag-vitamins. Ipahinga mo yan. Ayan yung mga pwedeng natin. Yan yung common na reaction natin. Pangatlo, isolation. Katulad ni Job, sabi niya, then they sat on the ground with him for 7 days and 7 nights. No one said a word to him because they saw how great his suffering was. So, sad boy talaga si Job dito. At walang gusto na lang na lumapit sa kanya. Dahil nga, hindi rin naman siya makausap. Diba? Pagka may mga problema tayo, ganun din. We want to isolate ourselves. Gusto natin mapag-isa. Ayan. And pang-apat, diba? Questions everything, including God. And Job is not an excuse. Ito rin, sabi rin si Job. Why? Job 3 verse 20 to 22. Why is light given to those in misery, and life is to the bitter of soul,
To those who long for death that does not come, who search for it more than for hidden treasure, who are filled with gladness and rejoice when they reach the grave. Why? Nagsisimula na magtanong, bakit? Bakit ako, Lord? Bakit nangyayari to? Di ba? So, si Job, na-experience lahat ng normal na reaksyon sa mga ganitong problema na dumating sa kanyang buhay. So, we're not saying na dapat hindi mo maranasan ito bilang Kristiyano at bilang anak ng Diyos. We are all human being. The question is, mananatili ka bang ganyan? Or mananatili ka lang bang lugmok dun sa sitwasyon mo? So, this time, sabi nga, big problem, big solution. Because we have a big God. So, gusto mo bang ma-overcome yan? Yung mga bagay na yan. So, paano? Diba? Alam nyo, si Job, sa buhay din ni Job, makikita natin kung paano niya na-overcome ang mga sapin-sapin na problema. Job 1:20-21. Naked I come from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Di ba mayroong kantang yan? Di ba? You give and take away. When we realize that everything comes from the Lord, sabi nga, at this time, nung na-realize niya yung mga problema niya, ang nilapitan niya ay si God. And he worshiped. He shaved his head and he tore his robe. And realized that naked I come. I came from my mother's womb, and naked I will depart. When we worship God, sabi nga, sorry pasensya na sa ano. Okay. When we worship God and praise Him, di ba, anong nangyari? Sabi nga, when we enter God's presence, where the Spirit of the Lord is, there is peace, there is love, there is joy. Kakanta ba tayo ulit? Di ba? Pag nasa presensya tayo ng Panginoon, hindi lang tayo, we feel goosebumps. Hindi. We feel relieved. We feel at peace. Ganun din. Si Job, nung na-realize na, naked I come, naked I will depart from this world. When he realized that lahat ng ito, wala naman wala namang sa akin. And then sabi niya, may the name of the Lord be praised. Sa verse 22, in all this, Job did not sin by charging God with wrongdoings. Never sin and turn back to God. Makita natin dito, si Job ay nagpatuloy, hindi niya tinalikuran si God. Hindi niya tinalikuran si God bagkos nagpatuloy siya. At sabi nga wala ka ng tatakbuhan. Pero, bakit mo patatakbuhan si Lord? When we understand that we can do nothing without God. Katulad ni Job, alam niya na hindi solusyon ang tumalikod sa Diyos, ang takbuhan ang Diyos, kundi tumakbo ka sa Diyos. Huwag mong tatakbuhan si Lord, tumakbo ka patungo sa Kanya. Amen? Dahil sa oras ng problema, wala ka ng ibang tatakbuhan. And understand that God is bigger than all your problems. Sabi nga, there is no mountain too big. There is no problem too big. God cannot solve it. There is no mountain too tall. Diba? Walang problemang hindi masusolusyonan sa Panginoon. And the Lord answered Job out of the storm. He said, who is this that darkens my counsel with words without knowledge? Brace yourself like a man. I will question you, and you shall answer me. Where you when I laid the earth's foundation? Tell me, if you understand,
who mark up its dimensions. Surely you know who stretch a measuring line across on where its footing set, and who laid its cornerstone while the morning stars sang together and all the angels shouted for joy. In short, who created the whole world? Understand that God is big. Sabi nga, kung pasan mo man ang daigdig, si Lord naman ang may hawak niyan. Problema, pasan-pasan mo, hawak naman ni Lord yung daigdig. So, ibig sabihin, you are just burdening yourself. Hindi naman talaga mabigat, pinabibigat mo lang. Diba? So, tandaan mo na kay Lord ang daigdig. Hindi mo kailangang pasanin. Kala mo pasan mo, hawak mo lang. Nandyan na, hawak mo ang problema, pero pwede mong takbuhan kung sino yung may mas malaki sa problema. Diba? Again, God is bigger than all your problems. And realize that God is in control. Job 38 verse 12 to 13. Sabi nito, have you ever given orders to the morning or shown the dawn in its place, that it might take the earth by the edges and shake the wicked out of it? Can you bind the beautiful plaids? Can you loosen the cord of Orion? Can you bring forth the constellation in their season, or lead out the bear with its cubs? Do you know the laws of the heavens? Can you set up God's dominion over the earth? Can you raise your voice to the clouds and cover yourself with a flood of water? Do you send the lightning bolt on their way? Do they report to you, here we are, who endowed the heart with wisdom, or gave understanding to the mind? Who has the wisdom to count the clouds, who can tip over the water jars of the heavens when the dust become hard and the clouds of earth stick together. Nung kausap ni Lord si Job, dahil nga mayroong mga kaibigan siya na nagko-question din, at binubuyo si Job, parang nasa ng Diyos, di ba? Pero kinausap siya ni Lord that out of all these things that are happening on the earth, simple things, from morning, pagsikat ng araw, ang mga bituin sa langit, lahat ng ito, even yung mga hayop, mga wild animals, lahat ng tubig, lahat ng papaano yung cycle ng water, di ba? Kung papaano ang lahat ng ito, di ba? Pinakita ng Diyos na sino ba ang lahat ng may control ng bagay na ito. And he realized, nakita ni Job that God is in control. Kaya nga pag may problema tayo, we cannot control anything. Wala na talaga. Wala na sa control natin ang mga bagay. Diba? Pero realize that God is in control. Mahirap tanggapin, parang hindi mo naman na uunawaan yung problemang pinagdaraanan ko. Pero, again, God is not just speaking Himself or proving Himself dito sa sitwasyon na to. He is just stating the facts. Tumingin ka sa paligid mo. Yan, tingin ka sa paligid mo. Sabi nga, minsan maganda rin magkumpara ng sarili. Tingin ka doon sa may mas mabigat na problema. Makikita mo na mas blessed ka. Diba? Pag napanood mo ang mga problema sa KMJS, diba? Minsan ayaw mong manood ng mga ganyan kasi bumibigat yung kalooban mo, di ba? Minsan kapag nakita mo yon,
mapalad pala ako. 'Di ba? Again, hindi mo dapat ikumpara yung sarili mo. Pero sabi nga, you just count your blessings and see that God is in control of everything. Again, sabi nga, kapag na-traumatize ka, mahirap makaawala dito. Pero when we apply this, how Job overcame, when he worshiped, begin to realize, worshiping God, naked I come, naked I will depart from this world, then I will bless the name of the Lord. Because this life belongs to Him. Pahiram lang ito. Then he realized that God is big. God creates and owns the whole world. And he realized that God is in control. God is the one who provides everything. Therefore, sabi ni Job, after Job had prayed for his friends, the Lord made him prosperous again and gave him twice as much as he had before. All his brothers and sisters and everyone who had known him before came and ate with him in his house. They comforted and consoled him over all the trouble the Lord has brought upon him. And each one gave him piece of silver and gold ring. The Lord blessed the latter part of Job's life more than the first. He had 14,000 sheep, 6,000 camels, 1,000 yoke of oxen, and 1,000 donkeys. And he also had 7 sons and 3 daughters. The first daughter he named Jemima, the second Keziah, and the third Keren. Nowhere in the land where there found women as beautiful as Job's daughter, and their father granted them as an inheritance along with their brothers. After this, Job lived 140 years. He saw his children and their children to the 4th generation, and so he died old and full of years. Trust God. He will help and bless you more. Sabi mo sa katabi mo, trust God. Tiwala lang. Kapit, kapatid. Huwag kang bibitaw dahil si Lord hindi ka bibitawan. May mga pagsubok, hinayaan, inalaw ng Panginoon. Sabi nga, when we are tested to have a testimony. We are more blessed dahil wala namang taong walang problema. Ang mga walang problema nandun sa simenteryo. Kaya pag wala ng problema, wala ng thrill ang buhay. Kaya nga, everyday, meron tayo mga problema, pero parang bata. Sabi nga, ang mga bata ba may pinoproblema? Wala. Because they know that their father, their mother will provide. Ganon din sa atin. Lalo na pag problema natin ang mga Judith at mga, di ba? Yan yung mga talagang malakas maka-stress. Di ba? Kapag dumarating na si Judith, ayan, tsaka si Juna, ayan, yung mga iniiwasan natin si Juna tsaka si Judith. Kaya kakatapos ng mga Juna, di ba? September, first week pa lang. Di ba? Makikita natin, pero God is a restorer. He will restore everything. Sabi nga, walang problemang hindi hahayaan ng Panginoon na pagdaanan mo. God will make you strong to overcome those problems. Because God is bigger than your problems. You may see a solution, but if God is able to create the universe, He can create a solution beyond your understanding. Diba? Makita natin, God is able to create everything out of nothing. How much more yung problema mo, problema natin.
Sabi nga for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Hindi mo man maabot ng isip mo kung ano ang gagawin. Yan yung mga dulo. Yan yung mga dulo ng problema natin. Wala na tayong tatakbuhan kundi ang Panginoon. Kaya nga sinabi rin sa scriptures, no eye has seen, no ear has heard. No mind has imagined what God has prepared for those who love Him. Walang makaka-imagine kung papaano ang way ng Panginoon. Alam nyo, the best way to see this or to explain kung papaano kumilos ang Diyos, hindi lang sa buhay ni Job, ito'y pinakita din sa buhay mismo ng ating Panginoon, Hesukristo. No eye has seen, no ear has heard. How and why did Jesus suffered from the cross, from death? Di ba? Ang saya-saya na He is seated in the right hand throne of God, di ba? Kasama na siya ng Diyos. Pero still, He offered Himself. Alam nyo, makita natin, matindi yung pinagdaanan ni Job. Unexplainable. Pero mas matindi yung pinagdaanan ni Hesukristo. Namatay para sa'yo. Na wala naman siyang kinalaman. Kundi sa kasalanan, di naman niya ginawa. To the point, si Jesus mismo, sinabi niya, take this cup away from me. Lord, si Lord mismo ng problema. Hindi niya ubod maisip kung alam niya yung kanyang pagdadaanan. Kaya nga sabi, pwede bang take this cup away from me, but your will be done. No eye has seen, no ear has heard, no mind has conceive what God has prepared for those who love Him. Walang makakaunawa nung ginawa ni Kristo para sa atin. Tama? Yung ibigay yung sarili niya. Ganon din. God is bigger than any problem. You may not see a solution, but God is able to create the universe and He can create a solution beyond your understanding. So ang pinagdaanan na pagdurusa ni Jesus, pagsubok, walang makakaunawa. Pero ang plano niya ay tubusin at ibalik tayo sa plano niya. Amen. Learn to trust God in your problems. Never sin or blame God. God will provide everything we need. Hindi man natin ma-explain yung reason behind sa mga dumating na problema sa buhay natin, pero mas kaya naman niyang solusyonan yung mga problemang hindi natin maintindihan. Marami tayong problema. Minsan, iba-ibang level. Lalo-lalo na pagdating sa finances, sa church. Ayan, yan yung malakas maka-drain ng utak, maka-drain ng lakas. Diba? Yan ang talagang Pero, when you look that with God, nothing is impossible. He will provide. Amen? Sino dito may pinagdadaan financially? Yeah. Aba, wala Okay, pwede po bang Ayun, naalala ko tuloy. Alam niyo yun talagang every time sa mga event ng YRAC, ito September na naman. September na po. Ayan. Kumakatok na po kami sa inyong mga puso. Ayan. Pagdating sa Youth on the Rock, ever since nagsisimula pa yung Youth on the Rock, pag mag-anniversary, wala naman kaming budget. Natural, youth. Ayan. Talagang by faith, may dumating, kaya merong raffle May pa-raffle kami parati pagdating ng September. Yun yung unang-unang hindi ko makalimutan na stress ako.
Ayun, dumating. Alam mo yung magpaparapol ka, wala pang pambili ng rapol. Na-move. Yung ipaparapol. Buti na lang, nakisama yung weather. Na-cancel yung event. Every September yan. Yan. Ganun yung, and this September 30, i-announce na rin natin, AKAP, yan. Akapin mo kabataan ng pag-asa. First time, sa may Pampanga Convention Center. Yan, 3,000 yung capacity po nun. So, first time in the history, kung mapupuno yun, na may ganong crowd sa Wayrac. And maraming sponsored na yung venue. Pero yung mga ibang sponsorship medyo hindi umano pa. So, kailangan natin ng funds doon. Yan. So, sponsorship na naman. Yan. Pero big God, sanay na kami. Lalo na kapag church, minsan pinoproblema pero mas matimbang yung hindi ka mamroblema. Iasa mo na sa Panginoon. And even nung nasa Nueva Ecija po ako, naalala ko, yan, yung mga tag-ulan, May, June, unang bumuhos yung ulan, nakatent lang kami doon lona. So, nagpipreach, may putik doon sa may mga tumatagas na ulan. So, ginawa ko, dahil sa ulan, dahil sa mga bagyo na yun, inilapit ko sa mga kaibigan natin. So, God provides. Siguro mga 20,000 yun na raise, nakabili ng tent, tsaka yung flooring. After po noon, November dumating, nawasak yung mga tent. Dahil sa bagyong sino yung bagyo na yun? Sa bandang norte na nawasak yun. And then, wala na akong choice. Lumapit na ako sa mga international friends. And God provides. Tinanong ako, magkano? Sabi ko, 100K. After a week, nagpadala. Okay na. Nasolusyonan. Kaso walang ding-ding. After 2 weeks, ano pa yung... Wala na talagang hopeless na. As in talagang hopeless yung sitwasyon. Bigla na lang nag-messenger. Someone gave 200,000 from our church member sa Chinese church, sa City Harvest. Nung napag-alaman ko, alam niyo, wala siyang pinakitang anything dun sa Chinese na yun. Just, alam lang na may problema. May need. Nung sinabi nung cell group leader ko sa Singapore yun. Ayun, instant. God provides everything na itayo yung mga kailangan doon and yung mga equipment na i-provide. Alam mo yun, catastrophe, literal na bagyo, pero God will turn it to something greater. Sabi ko nga, unexplainable, unimaginable, papaano nagpo-provide si Lord. Pero alam mo yun, talagang hindi ka na mapapakali. Pero Lord, sa'yo, to? When you know and when you experience how God works, sabi nga, His mission, His provision. Di ba? And kapag si Lord nagbigay ng panaginip, ng dreams, ng vision, He will provide the provision. So, wag kang mangamba. Trust in the Lord. Because with man, this is impossible, but with God, all things are possible. Amen? So, ngayong umagang ito, ano man yung pinagdadaan mong problema, God is in control. Hindi man natin alam pa kung ano ang solusyon, or hindi man natin maintindihan pa kung ano yung mga pinagdadaanan natin. Sabi nga, if you can take this cup away from me, Lord. Pero, anong sabi ni Jesus sa dulo? Lord, let your will be done. Amen? Let's give to the Lord lahat ng ating mga problema. Tayo tumayo at patuloy nating ipanalangin. Ano man yung mga problemang pinagdadaanan mo, let's sing again yung Waymaker, Miracle Worker. God is indeed in control sa mga problema natin. Hindi man natin nakita yung solusyon sa ngayon, but God still at work.
Amen. Hallelujah, Lord. Come on. Sa oras na to, I want you to close your eyes and again, feel the presence of God. Let His peace captivate your mind, your heart, your soul. Ano man pinagdadaanan mo, hindi mo man maunawaan, believe and trust God. He is in control. Kung meron kang pinagdadaanan, just raise up your hands. Raise those problems. There is no problem too big that God cannot solve it. Come on. He is a way maker, a miracle worker. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that Come on, lift up every burdens, any problem. Oh, even when I don't see it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Yes, come on, lift up your burdens to God. He is Waymaker. He is a miracle worker. Lord, we lift up to you, Lord God, ang lahat. Lord, sa oras na to, kung meron mang may sakit sa iyong kamag-anak, just lift your burden to the Lord. God is our healer. Kung meron ka mang mga financial obligations na kailangan bayaran, God is our provider. Oh, yes, Jesus. Kung meron man na mga problema, pinagdadaanan pang kabigatan, just lift them up to the Lord. He is in control. Oh, yes, Lord. Lord, we believe by faith, oh God. With man, this is impossible. But with you, all things are possible, oh God. We believe, Lord. Strengthen our faith, oh God. Increase our faith, oh Lord. Kung paano naging tapat ka sa buhay ni Job, anumang mga pagsubok, saping-saping pagsubok, Lord. Kakapit kami sa inyo. Hindi ka namin tatakbuhan, but tatakbo kami patungo sa inyo. Marami pong salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin. Niluluwalhati ka namin, Lord, sa kapayapaan, sa pag-ibig na yung binibigay sa amin sa kabila ng mga pinagdaraanan namin, Lord. Thank you, Jesus. We bless you, Lord. In Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Ayan. Diretso na po tayo sa ating breaking of the bread. This is our first Sunday of the month. We remember what the Lord has done on the cross. Siguro katulad din nung
nung topic natin, na hindi natin maunawaan, no eye has seen, no ear has heard what the Lord, no mind what can conceive what the Lord has planned for those who love Him. Na yung ginawa ni Jesucristo sa krus, hindi natin maunawaan. Sa oras na to, ating aalalahanin kung gaano yung pinagdaanan ni Jesucristo sa krus, na hindi natin maisip kung gaano kasakit yung sakripisyo. Unang-una yung mapawalay sa Diyos Ama. Pangalawa, yung pisikal na sakit na dinanas ni Jesucristo upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan at magkaroon ng buhay at maibalik sa plano ng Diyos. We cannot imagine. But this time, let us remember the goodness of the Lord. On the night Jesus was betrayed, He took the cup and the bread. Let's itong bread na to, nagsisimbolo ng katawan ni Kristo na nabayubay upang dumanas ng mga sakit, lahat, upang tayo magkaroon ng kagalingan. Ating pasalamatan ng Panginoon. Lord, thank you for this bread that symbolizes your body, Lord. Upang kami ay magkaroon ng kagalingan, lumang sakit at karamdaman, physical, mental. Thank you, Lord. Let's partake the bread. Take this cup. Lord, we remember, Lord, yung dugo mo, Panginoon, na dumaloy, Panginoon, upang kami ay malinis sa aming mga kasalanan at malinis na makalapit at makapagpuri sa inyo, Lord. Thank you, Lord, for your blood that cleanses us from all sins. Let's partake the wine. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Tunay nga, Panginoon, na meron kaming kasiguraduhan, meron kaming masasandigan, Lord, dahil Ikaw mismo nagpakita that there is glory in those sufferings. There is glory in every situations na pinagdadaanan namin. Thank you, Lord, for the forgiveness of our sins. Thank you, Lord, for your life. Maraming pong salamat. Pinupuri ka namin, dinadakila. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Okay, ayan. So, praise God. Ayan. Thank you po, Rev Selfo, for that wonderful and powerful message from the Lord. Di ba? Talagang, every time na may isip mo na meron kang malaking problema, naiisip mo agad si Job eh. Teka lang, wala pa nga ako sa kalingkingan ng naranasan ni Job. Di ba? Amen po ba? Ayan, di ba? So, sabi nga, di ba, we have so many problems, big problems, but Job's problem reminds us that in our big problems, there is a big God. Amen? There is a big God. Di ba? Ano daw ba nga dapat nating gawin kapag tayo ay merong malaking problema, anak? Di ba? We should worship and praise God. No? All the more na nahihirapan tayo, dapat mag-worship tayo kay Lord. Awitan natin siya ng papuri, di ba? At alam mo yun, instead na daw na tayo ay tumakbo palayo, di ba? At magkasala, tayo ay tumakbo palapit sa Diyos.
Di ba? Kailangan nating maintindihan na ang lahat ng problema natin ay merong malaking Diyos na in control sa ating buhay. We just need to trust the Lord. Diba? Kasi siya ang bukod tanging makakatulong po sa atin. Okay? So, umpisa pa lang po yan sa malalaking gagawin po ng Lord sa buhay natin. At naniniwala po ako, no? Na merong hinahanap na malaking bagay ang aking anak sa likod. Okay? So, malaki po ang plano ng Diyos sa atin. Huwag po tayong susuko. 'Di ba? Kapit lang, 'di ba? And huwag tayong bibitiw dahil alam natin na ang lahat ng problema natin, ang Diyos na malaki ang kasama po natin. Amen? Amen? Hallelujah. Praise God. Ayan. So, dahil dyan, tayo po ay dadako sa isang napakalaking gagawin din ng Lord sa ministeryo po natin. Okay? So, bago po tayo magsimula, no, I just wanted to share the Word of God from Jeremiah 17:5-8. So, si Job, di ba? Nagkaroon siya ng malaking problema, di ba? Pero hindi naman siya, alam mo yun, parang wala naman siyang ginagawang kasalanan, pero nagkaroon siya ng malaking problema. Di ba? Pero, pinatunayan ng Lord na siya ay malaki. Pero dito, kung babasahin natin, ayan o, ito po reminder po sa ating lahat. At ito po yung mensaheng iniwan po sa akin ng Lord nung last month. Ayan. So, sabi niya po dyan, sinasabi ni Yahweh, susumpain ko ang sinumang tumalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao sa lakas sa mga taong may hangganan ang buhay. Kasi bakit po? Pag may problema tayo, sino inaasahan natin? Bombay. Di ba? Ang mga 5-6. Di ba? Ang mga kakilala na, ay naku si ano, baka matulungan ako. Or something like that. Di ba? Pero ang sabi ng Diyos, susumpain ko ang sino mang tumalikod sa akin at nagtitiwala sa kapwa-tao. Diba? Ang katulad niya ay halamang tumubo sa disyerto, sa lupang tuyo at maalat, na walang ibang tumutubo, walang mabuting nangyayari sa kanya. Pero ito po ang pangako ng Diyos. Okay? Sabi niya doon, mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh. Pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Katulad niya ay isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito nanganganib kahit dumating ang tag-init. Sapagkat mananatiling luntian ng mga dahon nito kahit hindi umulan ay wala itong aalalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Purihin ang salita ng Diyos. Gusto pa po ba nating mamunga ang buhay natin? Gusto ba natin na hindi tayo sumpain ng Diyos? Alam niyo po ba, sa panahon po kasi ng kagibitan, no, madalas po tayong nagtitiwala sa tao. Diba? Last month, nakakahiyaman pong aminin, no, dumaan po kami sa isang malaking pagsubok. Meron pong, alam niyo po yun, meron pong nanghiram sa akin. Ayan, first time in my Christian life ng pagbibigay, 'di ba? Alam niyo naman po 'yan, talagang napaka-faithful natin sa pagbibigay, 'di ba? Kaso itong pangyayari na to last month, dumating yung ano namin, yung ang dami naming bayarin, tapos nagkaroon namin ng problem sa finances, kaya nagkapatong-patong yung problema namin, tapos kinailangan namin pumunta sa Ilocos, namatayan yung sa mother side yung kapatid ng mother ko. So sabi ko, Lord, patong-patong. And then, alam mo yun, parang dumating ako dun sa point ko na, Lord, ang laki na nang naabono ko. Hintayin ko na lang yun dumating. First time in my life na, alam mo yun, parang, Lord, nakakahiya. Nakakahiya na umabot ako sa ganun. Na, alam mo yun, yung winidhold mo yung tithes mo. Hindi mo naman ginagastos, pero winidhold mo. Tapos ito yung mababasa ko, Lord, ayokong sumpain mo ko.
Lord, ayoko nang dumating sa point na mararanasan ko pa to bago ko ibigay yung tithes ko. Minsan kasi ganun tayo. Hindi, hintayin ko munang magbayad sa ganito bago ko to ibigay. Di ba? Kahit hindi mo siya ginagastos, pero nagkaroon ka ng nag-withhold ka eh. Di ba? Hindi mo binigay ka agad. Sabi ko, Lord, nakakahiya. Nakakahiya. Kinalimutan ko na ikaw pala ang Diyos. Kahit magbayad man siya o hindi, pagpapalain ka pa rin ng Diyos kapag naging obedient ka. And true enough, alam niyo po yun, 7 days, Lord, sorry, 7 days after bago ko binigay yung tithes ko, kahit hindi ko ginalaw yan, kasi para yan sa'yo eh, sacred yan para sa'yo. Lord, sorry po. And then true enough, God is so faithful. Alam niyo po, bakit naaalala ko yung ginawa ko na yun? Si Lord ay hindi nagkukulang pagpalain tayo. Alam niyo po ba, di ba po meron na po akong work na bago. 2 months pa lang po ako sa work na yon. And praise God! 2 months pa lang po ako, pero entitled na po ako sa mid-year bonus. Napakabuti ng Diyos. Alam niyo po ba na mas malaki pa po yun doon sa nakita mo sa akin. Sabi nga, Lord, hindi kayang pantayan, no? Kahit, alam mo po yun, parang hindi mo pwedeng hintayin pa yun bago ibigay yung para kay Lord. Kasi magbibigay at magbibigay si Lord sa lahat ng pangangailangan mo. Amen po ba? Amen po ba? Gusto po ba ninyo na umasa pa sa tao, di ba? At tayo ay sumpain pa? Hindi. Ibigay natin kay Lord. Kasi si Lord ang magpapala sa atin. Dumating man ang maraming problema, dumating man ang tag-unos, di ba? Si Lord ang siyang kikilos sa lahat ng pangangailangan natin. So ready na ba tayong magbigay sa ating buhay na Diyos? Amen! Amen! Di ba? So I invited everyone to give our tithes and offering, no? We've been juggling about so many things, no, sa mga finances natin. Pero, ang Diyos ay laging nagbibigay at tumutulong po sa atin. Alright? So, yan. So, tayo po ay magbigay. So, habang binibigay po natin ang ating tithes and offering, ang ating mga kaloob sa Diyos, ayan. So, meron lamang po tayong announcements. Ayan. So syempre, hindi natin ayan, here are hindi natin palalagpasin ang mga nasa Zoom. Ayan, pwede po kayong magbigay. yung dapat na ipapamasahe nyo, ibigay nyo na rin po. Okay, so here are the ways to give our tithes and offering and also first fruit. Ito po ang online po natin. So, meron po tayong BPI 8521000903. Waira Christian Assembly. And also, okay, meron din po tayong 4271000524. Okay, so para po yan sa tithes and offering po natin. At meron din pong GCash. Ayan. So, meron pong GCash, Catalina Tulay, 0966-213-6727. Ayan, i-save nyo na po yan. And meron, pwede rin po tayong magbigay kay Jonas Relvalle, 0945-5776-557. Alright, so don't forget to send a screenshot po or proof po sa Central Finance. And then for the Mission Fund, grabe po ang ginagawa ng Diyos sa ating mission sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ayan, meron po tayong Security Bank. Ayan, 314666727. At meron din pong GCash kay Rev Joy Marie Reyes, 0906-579-2622. Alright, alam ko na grabe po ang ginagawa sa atin ng Lord at alam ko po na palalawigin pa po niya ang capacity po natin to give. Dahil si Lord ay laging faithful, no, na magbigay ng mga pangangailangan natin. Alright, so yan. Tara po, I invite everyone to stand up. Pag-pray po natin tong ating tithes and offering. Yes, Lord.
Hallelujah, Jesus. Lord, maraming salamat po sa aming mga kaloob, Panginoon. Lord, panalangin po namin, God, na i-increase mo pa po ang aming capacity to give, Lord, and participate, Panginoon, sa gagawin mong expansion ng iyong kingdom, God. Lord, marami man po, Panginoon, ang gastusin pa, marami man po, Panginoon, mga pangangailangan pa, dumating na po ang pasukan, Panginoon. Pero Lord, alam ko po, Panginoon, na ikaw ay laging nandyan para sa amin. Ikaw ay mas malaki, Lord God, sa mga malaking gastusin namin, God. And Lord, we thank you, Lord God, for your provision. We thank you, Lord God, for this opportunity, Lord, to participate in this expansion of your kingdom, God. Gamitin mo nga po, Panginoon, itong mga kaloob na to, Panginoon, upang mas mapapurihan ka at lumawak pa ang iyong salita. Maraming salamat po sa iyo ang lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan, so makakaupo po muna tayong lahat. Meron lamang po ako mga ilang announcements. Ayan, samahan mo ako, anak. Okay, so yan, September series po natin. Big God, go big. Okay, so meron po tayong 9:30 a.m., 2 p.m., and 7 p.m. Okay, so yung online po natin or yung via Zoom, ito po ay 9:30. So sa mga online po natin, remind lang po natin yung mga kasama po natin, mga kapatid po natin, na 9:30 a.m. po ang ating online via Zoom. Alright, so meron, ay nga po pala, sa mga parents, couples, okay, couples and parents, no, stay po kayo. Again, I repeat, couples and parents. Okay, so meron po kaming inihanda para sa inyo. So meron po tayong, ayan, naamoy ko po, napakasasarap po nating pagkain. Ayan. So nawa ay makarating yung mga panghapon nating parents, okay? So, parents lunch fellowship po natin mamaya. Meron po tayong mga pa-games, di ba? At mga kung ano-ano pa. Okay? So, yan. So, designatory winning event. Okay. Ayan. So, restful life in a stressful life. So, sa September 8 po yan. 3rd floor, 7, ayan, sa Friday po yan. Okay? So, matraffic ang pauwi niyan. Dito na lang po kayo pumunta. Okay? So, dito na lang kayo magpalipas ng traffic at para hindi po kayo ma-stress. Di ba? Punta po tayo dito sa Sparks Place at 7:30 p.m. Okay? So, ayan, meron din po tayong Youth on the Rock Band audition. So, sa mga merong mga talent sa music, sa instrument, okay? Look for, para po ito sa September 30 YTR anniversary. So every Sunday, hanapin lang po natin ang ating gwapong pastor, sumunod kay Bishop John, si Reverend Joseph Selfo. Okay? So you may also send your recording at wyrocworship@gmail.com. Yes po. Say hi. Okay. Alright, so for more details, so please reach out to Mitch Guillermo or Nanay V. Española. Okay, ayan, meron din po tayong Youth on the Rock. Kaway-kaway sa mga youth. 26th anniversary celebration po natin. Ayan, paparating na ang nag-uumapaw na blessing. Ayan, akapin mo, kabataan, ang pag-asa. So that will be September 30, 1 to 5 p.m. at Brenzy, Convention Center. Hindi mo binasa yun. San Fernando, Pampanga! So yung tickets po natin, meron po tayong tickets na $298 para sa pagbabago ticket. Okay? Para sa mga pagbabago ticket, ayan, unforgettable top price reserve seated floor ticket. Ayan, ang inclusion po niyan ay 1 YTR membership, free transformation, t-shirt, pen, notebook, and pen stick. Okay? So para sa pangarap, merong pangarap 198. Okay, para po sa mga para sa mga pangarap ticket, ito po ay 1 phenomenal second prize reserve seat. Ayan, sa lower floor area po ito. So, free transportation, tote bag, pen, notebook, and pen stick.
Ayan. So, alam niyo po ba, bawi na po. Bawi na po kagad ang ibinayad ng mga youth na ito sa kanilang mga makukuha. Plus pa po sa napakagandang learning po na kanilang mapapakinggan. Dalhin po natin yung mga youth po natin dito. Okay? So, makipag-ugnayan po tayo sa ating mga youth, sa ating youth pastor, sa ating mga life group leader para po dito. Alright? Okay. So, yan lamang po ang ating yes. Okay, so I invite everyone again to stand up and pray with me. Come on. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa hapon pong ito. Thank you, Jesus, for the learnings, Panginoon. Lord, remind us, Lord, that Lord, sa lahat po ng pagsubok, sa lahat po ng sitwasyon na meron po kami, Panginoon, lagi po namin ilalahanin, God, na Ikaw ang Diyos na buhay, Ikaw ang Diyos na malaki pa sa lahat ng pinagdadaanan namin, Panginoon. Dalangin ko, Lord, na Lord, ma-apply po namin lahat na natutunan po namin ngayong umagang ito, Panginoon, na kami po ay lalakad, Lord God, ng may pananampalataya at aasahan, Panginoon, that You are in control of everything, God. Lord, maraming salamat po. Ingatan mo po itong mga kapatid ko po na ito sa kanilang pag-uwi. Ang dalangin ko, Lord, itong mensaheng narinig namin ay baunin namin at i-apply po namin sa mga susunod na araw. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.